Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Isang mapagpalang umaga po sa lahat. Ako po si Chrislyn ng CRC Dasma Daughter Church. Sa umaga pong ito, samahan niyo po kami sa ating programang Tinapay Mula sa Langit, ang pang-araw-araw po nating devotion sa salita ng Diyos. Samahan niyo po muna ako sa isang maikling panalangin. Panginoon, marami pong salamat sa umagang ito na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Salamat po sa oportunidad na makarinig muli ng iyong mensahe sa araw na to. Nawa po ito ay magbigay karunungan at palatandaan kung gaano po kahalaga ang mga bawat mensahe sa aming buhay. Bigyan mo po, Panginoon, ng karunungan at kaalaman ng bawat isa upang mas maunawaan ang iyong mga salita. Muli, salamat po sa umagang ito. Binabalik po namin sa iyo ang mataas na papuri. Amen. Tayo po ay babasa ng salita ng Diyos na matatagpuan sa Levitico 23 verse 1 to 2. Verse 1, sinabi ni Yahweh kay Moises. Verse 2, ipahayag mo sa mga Israelita ang mga pistang itinakda ko, pangingilin nila ang mga banal na pagtitipong ito at magkakaroon sila ng banal na pagpupulong. Narito ang paliwanag sa mga talatang ito. Ang mga talatang ito ay nagsasabi na dapat ipahayag ni Moises sa mga Israelita ang mga pistang itinakda ni Yahweh. Ang mga pistang ito ay hindi lamang ordinaryong pagtitipon, kundi isa itong sagrado at banal, kaya marapat na gawing banal ang pagpupulong at magkaroon ng banal na pagtitipon. Ang mga pistang itinakda ni Yahweh na ipapabatid sa mga Israelita ay ang Sabat, ang unang pista, Passover, the Feast of Unleavened Bread, the Feast of Weeks, the Feast of Trumpets, the Day of Atonement, and the Feast of Tabernacles. Ang mga banal na pistang nakasaad sa Biblia ay importante at marapat na tandaan at bigyang kahalagahan dahil sinisimbolo nito ang pakikipagtipan ng mga Israelita kay Yahweh bilang mga anak ng Diyos. Sa pamamagitan ng mga pistang ito na ipapahayag ng mga Israelita ang kabutihan at kaluwalhatian at nabibigyang kapurihan at kaluguran ang Diyos. Sinasalamin ng mga pistang ito ang kahalagahan ng malalim na relasyon ng bawat Israelita kay Yahweh. Ang mga mensaheng ito ay nagpapabatid na tayong mga anak ng Diyos ay dapat magkaroon ng panahon at oras sa mga gawain na ipinapagawa ng Panginoon. Na magkaroon tayo ng panahon upang magbulay-bulay sa salita ng Diyos. Tumako sa mga gawain, mapa-online o face-to-face upang mas mapalawig pa natin ang kaalaman sa mga mensaheng nasa Biblia. At magkaroon ng malalim na komunikasyon sa Diyos sa pamamagitan ng personal na pananalangin. Dapat nating alalahanin ang mga kautusan ng Diyos upang malugod at maibalik natin sa Kanya ang papuri at pagdakila at sa pamamagitan nito mas mapapabuti ang ating mga buhay. Sa ating pong pagtatapos, samahan niyo po muna ako sa panalangin. Panginoon, salamat sa kabutihan mo sa buhay ng bawat isa. Salamat sa mga salita mo, Panginoon, na nagsisilbing kalakasan at kaalaman sa aming mga buhay. Patuloy po kaming nagpapasakop sa iyo. Pakiingatan mo po ang bawat puso at isip ng iyong lingkod upang walang sitwasyon na makakapaghiwalay sa amin mula sa iyo. Tulungan mo, Panginoon, ang bawat pamilya na dumadaan sa pagsusubok at palakasin mo ang kanilang pananampalataya. Patuloy mo po kaming turuan na magtiwala at maniwala sa iyong mga salita dahil wala po kaming kayang gawin kung wala ka, Panginoon. Muli, nagpapasalamat po kami sa umagang ito at sa oportunidad na makarinig ng iyong salita. Pinabalik po namin ang mataas na papuri at pagdakila sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Salamat po sa inyong pagsama sa amin dito sa ating programang Tinapay Mula sa Langit. Patuloy po nating subaybayan ang mga susunod pang morning devotions na inyo pong mapapanood dito sa YouTube channel ng CRC Family. Maaari nyo rin po na ibahagi ang ating mga episodes ng Tinapay Mula sa Langit. Pagpalain po ang lahat at muli, maganda pong umaga sa inyo.